Araw sa inyong lahat, nandito tayo sa ating kaibigan, ipinatawag tayo dahil mayroon pong impormasyon sa kalagayan po ni tatay. Nako po, totoo kaya ito guys? Ang makapag-paabot sa atin ng kasagutan si kaibigan po natin, Dwinding tatay. Tay, mayroon pong nagpaabot sa atin, hindi na po daw talaga makakalabas po si Tatay Digong kung hindi po siya, kung hindi po niya itinataas po ang kanyang pride sa ating presidente po dito kay BBM. Si BBM lang po daw talaga ang pinakamalaking tulong po dito kung siya man po ay humingi po ng tulong sa presidente, basta ibaba lang po daw niya yung pride. Totoo po ba ito, tay? Oo, kaya ito po ang naipaabot ko sa inyo. Marami po nagsasabi ngayon si Tatay Digong ay mamamatay na lang po daw doon sa Netherlands sa kulungan, na hindi daw makakalabas dahil po ay kung hindi po daw siya humihingi po ng tulong po kay doon sa kay BBM, hindi po daw talaga makakalaya po doon. Kaya ito po ang gusto po nilang malaman sa inyo, kasi marami pong nagsubaybay po din sa inyo dahil po ay lahat po ng mga sinasabi nyo nagkatotoo manggod. Ano po bang nakikita po nito? Totoo po ba ito? Kung hihingi po si Tatay Digong ng tulong kay BBM, posible bang makakalaya na siya? Sa totoo lang guys, sabi po ang ating kaibigan, kung hihingi po talaga si Tatay Digong, mapadali lang po talaga ang kanyang kaso na paggulo ngayon kung ibaba man niya yung pride. Pero dahil po sa pride ng tao, alam natin na hindi po dyan hihingi po ng tulong kay BBM, kasi po alam po ninyo, kalaban na po sila, lalo na yung anak po niya ginigipit din. Ito po ang maipaabot ng ating kaibigan sa lahat po ng nag-aabang, kasi po hinulaan na po ng ating kaibigan kung makakalaya ba. Sa totoo lang guys, unti-unti po talaga na nawawala na po talaga ng bisa yung kaso po yung hinaharap, yung war on drug killing. Kaya nandito po tayo para ipaabot po sa inyo ng transparent kaibigan. Ito po talaga ang inyo nakikita ngayon na posibleng mangyari kay Tatay Digong, na makakalaya po talaga. Kahit po sinasabi po ng iba, kasi sinasabi ng iba hindi na po daw makakalaya kung hindi po siya hingi po sa tulong sa presidente namin. Ito po guys ang totohanan, pero mas maganda po daw talaga kung ibaba natin ang pride, kasi madali daw talaga na maano yung kaso na to. Alam po ninyo guys, alam po ninyo, kaya marami nagpapaabot sa atin na kung hihingi po daw si Duterte ng tulong kay BBM, ibig sabihin nito, yung ICC na yan ay mayroon pong something wrong na ginagawa po ng ating presidente. Siguro kaya marami nagpapaabot sa atin. Pero kung hindi po siya kaibigan mag-surrender ba, hindi siya maghingi ng tulong sa presidente namin, ano po ba ang mangyayari? Kasi sinabi na po ninyo, makakalaya na po talaga. Yun. Kahit po hindi po ibaba ni tatay ang kanyang pride, alam po natin na makakalabas yan. Makakalabas po talaga si Tatay Digong. Ngunit, mayroong pangunit guys, kasi po yung kaso talaga ay gugulong pa. Gugulong at gugulong pa talaga yan. Alam natin na yung mga balita sa social media ay marami po talagang mga fake news. Alam po natin na makakalaya si tatay. Kaya hindi pa ngayon, kasi dahil po ay inaayos pa yung kaso na kanyang hinaharap po ngayon, para po ay maging maging transparent po ang kanilang pagpapatupad po ng kaso, lalo na po ay international po yung humawak po sa paglilitis po kay tatay. Maghintay po sa lahat po ng mga supporters po ng Duterte, huwag po kayong mag-alala. Kahit po hindi ihingi si Tatay Digong sa presidente natin, ay makakalaya pa rin siya. Yung nagsasabi po na mamamatay na raw si Tatay Digong po doon sa Netherlands, sa kulungan, hindi raw makakalabas. Alam natin kung sino kayo. Kalaban po ninyo yan. Dapat kanang pantay ang tabo ba? Di lang po papaabot po ng hindi po maganda, kasi po pagdating sa panahon mapapahiya kayo, kasi alam po na ng ating kaibigan na ito ay makakalabas po talaga siya sa kanyang
kaso ngayon. Alam natin ay okay po talaga ang update po kay kaibigan o kay tatay kaibigan. Okay po ang kanyang kalagayan po ngayon guys. Hindi po tulad noong bago lang po siya doon. Nanibago po si tatay. Pero grabe po ang respeto po ng mga ICC sa kanila. Kaibigan. Ano po ang ating maipaabot sa lahat po ng mga naninira sa mga BBM at saka Duterte? Tama. Hindi yan solusyon. Yung mga kampi-kampihan, no? Hindi yan solusyon dito sa Pilipinas. Ang maganda po daw dito, no? Magkakaisa tayong mga Pilipino para yung mga umaasa na mga tao, na mga magsasaka, lalo yung mga tao na walang mga trabaho at saka yung mga taong naghihintay para mapansin po ng gobyerno. Sana po, no? Hindi na lang po tayo maninira. Ang ating kalabanin dapat yung mga tao na gustong magsakop sa ato, sila ang dapat natin pagtuunan, no? Hindi po dapat na iuna po natin yung ating awayan para po sa sarili lang ninyong kapangyarihan na pinag-aagawan. Mahirap po, mas lalong lalaki po ang gulo. Sa lahat po na makapanood sa atin, dapat nga magtulungan tayo na ipagdasal natin ang ating bansa na sana ay walang mangyaring kaguluhan para walang madadamay po ng mga sibilyan. Ang madadamay dito, yung mga sibilyan, ng mga tao, yung mga maliliit. Marami pong maaapektuhan. Kaya kung sino man po yung kanya-kanya naninira po ngayon sa mga magkakabila ng mga politiko, sana, no? Ay pasukan kayo ng anghel para po ay maging okay po sana yung mga ipapaabot po ninyo sa mga tao. Hindi po sana yung mga siraan, puro siraan. Kaya lumalaki po ang kaguluhan po dito sa atin. Ipagdasal lang po natin guys na sana po sila BBM at saka si Sara Duterte ay maging maayos na po ang kanilang samahan ngayon para po ay mapanatili ba ang ating sinabtanay diri sa atuang bansa. Kaya salamat kaibigan sa inyong ipinapaabot, ha. Guys, huwag po kayo maniniwala agad sa mga fake news, no? Para po ay masiraan lang po yung isa para po sa yung kapangyarihan na pinag-aagawan po nila ng mga posisyon tulad po ng politiko. Malapit na po yung eleksyon, mag-ingat po tayong lahat, no? Huwag po tayong magpapadala po ng init ng ating ulo kasi pagdating sa huli ay alam natin na pagsisihan po natin yan. Nakita po natin yung sa social media guys, grabe, no? Marami pong sobrang init ng mga tao ngayon, no? Nagsuntukan, nagpapaktayan na. Kahit po ay kasama nila na unay paganin na tungod sa kainit sa Diyos ko po. Sana po hindi po ito mangyari sa mga followers natin at saka yung subscribers. Sana po pagdasal po natin. Sana ay walang mangyayaring masama po